Okay, excited ba kayo? Ayan, gusto ko makita ko sino yung mga excited. Type mo naman sa chat box kung excited ka na. I am excited. Ayan, para makita ko kung ano, gising na gising ba? Okay, and I know na ano no, iba-iba po yung mga nandito kung baga galing po sa iba't ibang time zone. Tama ba? Yung iba taga Pilipinas and yung iba nasa ibang bansa. Sino po dito yung gabi na diyan? 'Di ba? Sino po diyan yung nasa team, mga team USA? Alam ko kasi si mentor ni Yomi ang team nasa ibang bansa eh, tama ba? Okay, and sino naman po yung mga nasa Pilipinas? Okay, sino po yung mga nandito sa Pilipinas? Ayan. So, amazing morning po sa inyong lahat. Excited po akong mag-share sa inyo ng ating journey. Okay, and hopefully ma-inspire po natin kayo and meron po kayong mapulot sa mga i-share ko. Ayan, yan, may mga nag-chat sa atin, no? Mentor Brenna from San Diego, Mentor Esperanza, USA, no? Halo-halo. Mentor Ramil, California. Mentor Sheila, taga Toronto. Iba-iba talaga, no? Mentor Suzette, Hawaii. O, meron din tayo sa Philippines. Mentor Jean, Davao City. May Chicago. Mentor Sol. Sol ba yun? Tama ba? Halo, wow, nakakatuwa naman. May Taiwan din. Wow, ang galing, amazing. International po, no? Worldwide po talaga tayo dito sa ating community. Ayan, may Mentor Ofi from Vancouver. Mentor Marina from Calgary. Grabe, walay talaga. Ang galing, amazing, no? Michigan. Mentor Grace. Ayan, so mga ano pala, no? Gabi na po pala dyan sa inyo dito po sa Philippines, morning na. Okay, but amazing morning pa rin naman, no, kahit gabi sa atin. But anyway, hindi ko na po patatagalin kasi gusto ko na pong mag-share sa inyo. And hinihiling ko lang um, yung kung ano man yung iniisip mo ngayon, kung may problema ka ngayon, mamaya mo na yan isipin. Hindi ka naman yan iniisip. Tama ba? Okay, ang maganda po, focus po tayo ngayon. Okay, so ito pong time na binigay niyo sa akin, sobrang thank you po talaga. Hindi ko po sasayangin. Okay, hindi ko po sasayangin. So sige, simulan na po natin, no? Ayan, so amazing morning, Team Conquerors. It is an honor and privilege na mag-share po sa team ninyo. So thank you na po agad kasi hindi po basta-basta ma-invite, no? Sa mga ganitong speaking engagement, especially sa team ninyo na ang mentor diamond na, no? So grateful, I'm very grateful po talaga for this opportunity. So, iyon, pakilala po ako sa inyo. I'm Mentor Shane Siriban de Leon, isa po sa mga Emerald Elite Executive na po dito sa company po natin. Okay, and right now, married with 2 kids na po. Full-time na po kami sa I Am Worldwide. Wala na po kaming ibang pinagkakaabalan. Wala po kaming ibang source of income, kundi I Am Worldwide na po. So, sino po dito yung mga may family na, may asawa at mga anak, type 2, kung katulad mo, parehas tayo, meron ka na ring mga anak, may mga kids. Ayan, pero yung sa akin kasi maliliit pa. Isang 7 tsaka isang 4 years old. Ayan, so marami dito, no? So makaka-relate kayo mamaya sa akin. Okay, now, sino ba si Mentor Shane before tayo na-invite sa ganitong industry? So ito po yung background natin. So I'm a dentist by profession, licensed dentist po tayo, no? I graduated from UP Manila. Okay, kung familiar po kayo sa UP Manila, dyan po yan sa may PGH, sa may TAF. Okay, and nag-top 2 din tayo sa May 2013 Dentistry Board Exam sa buong Pilipinas po. Okay, magandang pakinggan, tama? Puro dating, walang datong. Puro dating. Ayan, bakit po naging puro dating yan? Kasi right after ko pong maging isang licensed dentist, wala po akong enough capital to put up my own clinic. Kaya ang nangyari, nag-apply muna ako ng trabaho. At natanggap ako as an associate dentist sa isang dental clinic dito po sa Manila. So ako po, Tubong Bataan. Okay, so sino po ba dito yung mga taga-Bataan? Taga-Balanga po ako. No, Balanga City, Bataan. Okay, pero dahil dito na po ako nag-aral sa Manila, dito na po ako nag-base. Okay, and galing po ako sa family na sakto lang. Pagka-graduate ko po kasi sabi ng nanay at tatay ko, anak, 'di ba? Naka-graduate ka na, wala ka ng allowance. Okay, yung apartment na kung saan ka nakatira sa Manila, ikaw na magbabayad niyan.
Okay, so in short, nung pagka-graduate ko, nagkaroon ako ng trabaho, talagang alam mo, doon ko naranasan na ang hirap pala. Lalo na kapag ikaw na ang, kumbaga ikaw na yung nagbabayad ng bills mo. Doon ko po yan naranasan kaagad pagka-graduate ko. Kasi I know yung iba dito, pagka-graduate mo, nakatira ka pa sa parents mo. Ako hindi po. Matagal na po akong hindi nakatira sa parents ko. Simula po na nag-aral ako ng college. Okay, and alam nyo ba ang hirap? Bakit? Kasi yung kinikita ko po, pambayad lang ng bills. For sure, maraming nakaka-relate dito. Di ba, literal po, pagka-pay slip, di ba kaya po pay slip yung tawag eh, wala talagang natitira. Eh, ako po yung tipo ng tao, mataas talaga yung pangarap ko sa buhay. Okay, ako po yung tipo ng tao na ayoko po ng sakto lang. Kasi alam ko po yung pakiramdam ng sakto lang eh. Kaya naghanap po talaga ako ng other opportunities. And doon na po ako napasok sa mundo ng network marketing. Okay, and alam ko, karamihan po nang na-invite dito dahil nasa ibang bansa po kayo, alam ko po na product approach po kayo na-invite. Okay, alam ko po na because of barley. Ako po kasi, nung na-invite po ako sa networking, meron po kong sakit. Di ba kayo po may sakit po kayo? Kaso yung sakit ko po sa bulsa. Okay? So yung karamihan dito may karamdaman, di ba? Dahil kaya nyo po nakita yung barley. Ako po, ang may sakit po sa akin talaga yung bulsa ko. Kaya nung nakita ko yung networking, nakita ko po yung industry, talagang sabi ko, ang ganda naman ito. Meron palang ganitong opportunity. Hindi naman to tinuro sa school eh. Di ba? Bakit nga ba hindi to tinuturo sa school? Kaya po nung nakita ko to, sinubukan ko po. Katulad nyo, tinry ko lang din po. And saka ko na lang po nakita yung ganda ng produkto. Okay, and I'm sure yung mga na-invite dito because of barley, nakita mo maganda yung product, and then later on, nakita mo maganda yung opportunity. Bottom line, maganda yung product and opportunity. Tama ba? Nakakabago ng buhay. Okay, so ano na po tayo, fast forward na po tayo dito sa I Am Worldwide. Sa mga hindi po nakakaalam, I've been in the industry for almost 10 years. 2013 po, nung na-invite po ako dun sa first company ko. Okay, first networking company. In 2018, nung na-introduce po sa akin, yung I Am Worldwide. Okay, sa amin po ng asawa ko. Diyan po namin nakilala sila Press, sila VP, sila Mentor Pitch. Okay, yan po yung time na naguguluhan kami sa buhay namin, okay? Because may hindi po nangyari dun sa dati naming company. Okay, and then nandun kami sa point na babalik ba kami sa dati namin na ginagawa or itutuloy pa rin namin yung nakita naming vision nung pumasok kami sa network marketing industry. And then, pinakilala sa amin si I Am Worldwide. Pinag-pray po namin itong company na to, sa totoo lang. Pinag-pray po namin yung mga God-centered leaders na katulad nila Press AM and BPI ka. And we're so blessed. Di ba, i-type mo nga, I am blessed. Alam mo, sobrang blessed mo pag first company mo ang I Am Worldwide. Bakit? Nasa tamang company ka na. Napakalupit, napakabait ng mga may-ari ng company. Press AM, VP, GM Ana, and yung ating Barley Queen, Miss Maritoni Fernandez. Hindi ka na po mapapahamak. Okay, dahil itong mga tao na to, yung mga God-fearing people talaga. Okay, sila yung, sabi ko nga kay Mentor Kinix, nung nag-uusap kami, sabi ko, this is it. Ito na yung pinag-pray natin. Ito yung mga leaders na gusto nating sundan. 'Di ba? People with integrity. Ako kasi importante po sa akin yung integrity ng mga leaders na sinasamahan namin. Okay, kasi ito yung ire-represent natin eh. Kung ano sila, yun yung ire-represent natin. So, nagre-reflect po yung kung ano po yung mga may-ari sa ating mga distributors. Tama po ba? Kaya po sabi ko, ito na, this is it na talaga. Kaya, nung sinimulan namin to, sabi namin, ito todo namin. Okay, yun nga lang nung time na to, we found out na 1 month, nung July 2 pregnant na pala ako niyan, dun sa bunso ko. So sabi ko, wow, hahataw pala akong buntis. So ito po yung first year ko sa I Am Worldwide. Sa mga hindi po nakakaalam, no? Nung first year po, ito po yung hataw namin. Kasama ko pa po niyan si Mentor Pitch. Si Mentor Pitch po yung aming angel mentor dito po sa I Am Worldwide. Okay? So grabe po yung hataw na ginawa namin kasi sabi ko sa kanya, kahit buntis ako, totodo ako. Okay, ito yung time na to na yung asawa ko po, si Mentor Phoenix, hindi pa po siya active. Kumbaga, support lang siya sa likod.
Okay, pero yung humahataw po talaga ako kasi may iba pa po kami businesses nung nag-start kami. Okay? May iba pa po kami pinagkakaabalahan nung time na yon. Okay? Kaya ako po yung nag-focus. So ito po yung sumasama po ako sa mga trainings, mentorings, team days, at kung ano-ano pa. Okay, kaya mga mens, talagang pag sinabi ng mentor mo, sumama ka, mag-plug in ka, 'di ba? Sumama ka lang na sumama. Yan lang po ang sikreto po talaga pag nagsisimula. Sumama ka ng sumama. Okay? So wala po akong training na inabsentan, wala po akong event na na-absent ako, wala akong team day na absent at hindi ako nagno-no mentor. Yes, mentor po ako palagi. Okay, kasi kahit meron na po akong 5-year experience dun sa dati kong company, ang pinaka-mindset ko talaga, empty cup. Okay, hindi po ako alam ko na yan kasi nag-network na ako dati, hindi po ako ganun. Okay? Ang ginawa ko lang po, yes, mentor, plug in sa system ng company, plug in sa system ng grupo, sundan lang yung formula. Yun lang po yung sinunod ko. Okay, kaya sumama lang ako ng sumama. Every day, ginagawa ko po ang I Am Worldwide. Okay, so wala pa po akong grupo niyan, mga crosslines ko po lahat ng kasama ko niyan nung nagsisimula po ako. Ganun naman po talaga pa nagsa-start. Mag-isa ka lang talaga. Pero wag kang papayag na mag-isa ka lang. Okay, so ito na po yung nagkakagrupo na ako. Okay, so yan, medyo kung makikita niyo po yung baby bump ko, medyo malaki na. Okay, so ito po yung pumupunta po ako ng Lemery, Batangas. Kasi yung unang leader ko po na nakuha, taga USA, taga California. Yung mga kamag-anak niya nasa Lemery, Batangas. Kaya ang ginawa ko, ito po yan yung nakasalamin. Okay, first sapphire po natin yan. Nung time po na yan, no, that was 2018. Nung nag-start po tayong humataw. Okay, yung mga kamag-anak niya, sabi niya, men, okay lang, puntahan mo yung mga kamag-anak ko sa Lemery, Batangas. So pagpunta ko doon, nagsistay ako doon 3 araw. 3 days per week. Okay, weekly nandun ako. Ang ginagawa lang namin talk, mentoring, talk, mentoring, talk, mentoring. Yun lang ginagawa namin doon. Okay? So, ito po yan. Nakakatuwa, alam niyo po mga pay-ins yan, puro Jade yan. Jade Platinum, Jade Platinum, Jade Platinum lang po yan. Kaya po, syempre sa mga nakakaranas po dito mag-close ng mga executive package, ang bilis ng income, tama ba? Sino po dito yung nakaranas na ng Just For You? Type mo nga I am, naranasan mo na ba yon? Yung nakaapat ka, tapos Just For You, di ba? So yung mga leaders po namin na nandyan, talagang yun po yung ginol namin, kumita po agad sila. Okay? Kaya ang ginawa ko po nung nagsa-start ako, sige, pakausap lang kayo ng pakausap. Okay, pakausap and then ako muna magtuturo. Ako muna magme-mentoring. Ganun lang po yung ginawa natin. Okay, so yan po yung unang team na na-establish po natin dito, yung Team USA and Team Lemery Batangas. Okay, and ito naman po yung sabi ni Mentor Pete Shane, sumama ka sa U-Belt at mamusakal kayo doon. Okay, maghanap ka naman ng mga yep, maghanap ka naman ng mga kabataan. Eh alam nyo naman, sabi nga, 'di ba? Yes, mentor, wag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa. Okay, sundin mo lang kung ano yung sinasabi ng mentor mo. So kahit buntis po ako niyan, kaya medyo manas po yung mukha ko diyan, no? Sama lang ng sama, mga mens. Yun lang talaga ang sikreto. So ayan, kung kilala niyo po si Mentor Teen Perez, no, isa sa mga diamonds din po natin. Sumama po kami dyan, naghahata kami mga estudyante. Tapos dinadala namin sa Jollibee, sa McDo, may libreng pagkain. Diba? Sinasabi namin, uy, meron kaming financial literacy seminar. Paano kumita gamit ang Facebook, 'di ba? Pag mga estudyante ganyan yung mga linyahan namin. Tapos libre naman yung pagkain. 'Di ba? So pag narinig na nila libre yung pagkain, sumasama na. Okay? So ganyan po kami diyan sa UBEL. Okay, kaya medyo kumapal-kapal po talaga na yung mukha ko. Kahit makapal naman na before, mas kumapal pa po yung mukha ko dyan. Kaya kapag ikaw rin po, sinasabihan ka ng mentor mo na do flyering, di ba? Pumunta ka sa mga mataong lugar, kung maghanap ka ng prospects, doon gawin mo kasi doon kakapal din yung mukha mo. Doon mo ma-establish din yung confidence mo sa negosyo. Okay? So ito po, nilabas ko po yung first car natin, Montero. November po yan. 20, ay sorry, mali yung date, no? November 2018 po yan. Okay, November 2018. First car. Nung time na yan, ang naalala ko, kumita pa lang po tayo ng nasa 400,000, if I'm not mistaken. Okay?
Kasi sabi nga ng mga mentors, kapag ikaw nagne-negosyo ka, mag-reinvest ka muna sa negosyo mo. Huwag ka muna sa iba. Kasi para lumakas yung negosyo mo, ibalik mo uli sa negosyo mo. Okay, so ano bang hinahanap ng tao pag ikaw nagne-negosyo? Resulta. Okay, may nangyayari ba talaga? Kaya ako, sumunod lang po ako sa formula. Kasi yun po yung din sinabi ng mentor ko, Shane, labas mo na yung first car mo. Okay, walang problema. Yes, mentor lang po tayo. Ang tanong na lang, anong car? Ikaw bahala. Okay, so ito po first car natin sa I Am Worldwide. Okay, kaya sa mga mentors dito, mga mens, diba, maganda malabas mo na yung first car mo. Kasi yan naman talaga yung formula talaga. Diyan na magsisimula yung mga susunod. Okay, magtiwala ka lang dun sa system na meron yung team and yung company natin. Okay? And ito na po, kung mapapansin nyo po, magana po talaga ako dyan. Okay, ito manganganak na talaga ako pero humahataw pa rin ako. Kung naalala nyo sa mga naka-attend pa ng IM School of Wisdom noong 2019, di ko alam kung naabot, kung meron pang mga, ano dito, yung mga inugat na, no? Sino po ba dito yung mga inugat na yung naka-attend pa nung ISO? Okay, sa Metro 10 po ito po, laki na ng tiyan ko. March po ito. Alam niyo po ba? Ano na lang, ilang weeks na lang manganak na talaga ako. Pero sumama pa rin po ako dyan. Ito po yung mga yep ko. Di ba sabi, maghanap ka ng yep? Yan po yung mga youth leaders natin. Okay, so balance na po yung network natin. Meron po tayong Team International, meron po tayong Team Philippines na mga youth and young professionals. Okay, kasi pag nagbi-build ka ng network, dapat lahat ng klase meron ka. Balance dapat. Okay? Hindi kasi pwedeng eto lang. Okay? Paano kapag meron kang mga um, network na or meron kang nakuha under ng organization mo na kabataan, kailangan kasi makahanap ka ng makaka-relate sila. Nagigets nyo po? Sa pagbibuild po ng network, kailangan po diverse. Okay? Kailangan po iba-iba yung background. Okay? Para mas makip mo po yung grupo mo, iba-iba po yung naririnig nila, hindi lang po isang klase. Nagigets nyo po? So yan po tayo, no? Yun nga lang, ito na po yung ano nangyari. Ito na po yung nanganak na ako. Sa mga mommies, makaka-relate. Sino po yung mga mommies dito? Siyempre, pag ikaw nanganak, hindi naman pwede yung bigla-bigla mo lang iiwan yan eh. Tama? Lalo na yung first year ng anak natin, yan yung very crucial. Okay? Lalo na pag breastfeeding. Sino po dito yung katulad ko, nag-breastfeed? Type 3. Sa mga mommies. Diba sa mga mommies, sino po yung mga katulad ko? Alam niyo ba dati, nung wala pa akong anak, single pa lang ako, hindi ko naiintindihan bakit minsan yung mga, hindi ko dati naiintindihan yung mga downlines ko or yung mga leaders ko na may anak na ginagamit na excuse yung mga anak. Okay, para hindi makahataw. Pero hindi naman po pala talaga totoo yun. Hindi naman 100% totoo. Kasi doon ko na-realize, ganun pala pag may anak na. Okay, hindi kasi siya basta-basta. Hindi naman po kasi yan parang aso lang na iiwan mo lang eh. 'Di ba? Kasi pag mga aso, yung mga pets natin, pwede naman natin yan iwan or ipaalaga lang. Pero pag mga anak natin, iba na yan, lalo na pag breastfeeding, no? Yan, may mga nag-type dito. Oh. Mentor Elvira, Mentor Suzette, Mentor Jules. Yan po yung time na struggling po tayo na balansehin yung pagne-network at yung pagkakaroon ng newborn baby. Okay, kaya ako I completely understand yung mga mommies dito na ganun po yung nagiging scenario nyo sa bahay. Tama? And ito po yung time na medyo bumaba po yung income natin. Kasi dati po, nung humahataw po tayo, nag-a-average na po tayo ng 100,000 per month. Mga ganon, 80 to 100,000. Kasi nga po, yung mga pay-ins po natin talaga, puro executives. Okay, nung time po, na yan na po yung time, yung nanganak na po ako, yan na po yung medyo bumaba na po. Okay? E yan na po yung sinasabihan na ako ni Mentor Phoenix na tigilan mo na yan. Tigil ka na dyan. Okay naman, kumikita naman ako dun sa ibang negosyo natin. Hindi mo na yan kailangan. And yan yung time na lagi kami nag-aaway. Okay, bakit? Kasi gusto ko. Sabi ko, kahit maliit, ganun talaga. Sa network kasi, sa simula, unstable pa yan. Hindi naman yan agad established na eh. Marami pang pwedeng mangyari pag nagsa-start. Diba? Kaya ako naintindihan ko na okay lang kapag minsan mataas, minsan mababa. Ganun talaga eh.
Okay, lalo na pag wala pa talagang core na established. Okay, kaya nag-aaway kami niyan. Sabi niya mag-quit na daw ako, tigilan ko na daw. Sabi ko, ayoko. Diba gusto kong ituloy pa rin to. Kaya nga tayo, nandito na nga tayo sa I Am Worldwide. Ang ganda na nga ng company natin, tapos titigilan pa natin. Ayan, so, pero alam nyo ba, nahimasmasan ako. Kasi ang nangyari kasi sobrang toxic. Okay, yung tipong hindi na okay talaga, nag-aaway kami, ganyan. Pinag-pray ko. Sabi ko, Lord, ano ba yung dapat kong gawin? Kasi ang hirap. Na gusto kong gawin yung isang bagay kaso may kumukontra. Sino po dito yung katulad ko, yung may kontra? Type 4. Type 4, sino po yung may kontrabida sa buhay mo? Ayan, marami kontra. Marami nakaka-relate. Mentor Wilma, Mentor Davili, Mentor Neo. Ayan, may mga kontra din pala sa buhay nyo. Nung time na yan, yung asawa ko, kontrabida talaga. As in, pinapastop niya ako kasi meron naman daw kaming ibang source of income. Pero hindi naman kasi yun eh. Sabi ko, ako kasi nasa point na ako na hindi na lang about the income, pero nandun na ako sa part na, ito yung purpose ko. Nilagay ako ni Lord sa network marketing, hindi ko nga pinractice yung dentistry eh. Pinractice ko siya few months lang, yung pagiging dentista ko. Pero dito ko na nahanap yung purpose ko. Sabi ko, dito na ako nilagay ni Lord eh. So might as well, dito ko na itodo. Dito ko na galingan. Tama, ganun na po yung mindset ko nung time na yun. Pero hindi pa po kasi ganun yung mindset niya. Okay, pero nung humihingi ako ng wisdom kay Lord, sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng wisdom. Ang nabasa ko sa Bible, nagbabasa kasi ako ng Bible lagi. Sabi doon, submit to your husband. Hindi ito yung nakabasa na nung verse na yon. Submit daw eh. Submit daw. Sundin mo lang daw muna. Medyo mabigat sa loob ko yun kasi dominante po kasi talaga ako. Pero yung asawa ko kasi dominant din. Parehas po kami. Okay, pero sabi ni Lord submit. Kasi alam niyo sa totoo lang, for the past ilang years talaga ng pagsasama namin, hindi po talaga ako submissive. Okay, pag ako may gusto, gagawin ko. Ganun po ako. Hindi pwede, kailangan masunod. Ganon. Ganon po ako. Sino po yung katulad ko? Okay? Pero, nag-ano po ako nahimasmasan ako. Sabi ko, why not this time sumunod muna ako? So sabi ko, sige, susundin ko yung gusto ng asawa ko. Sige, Lilo muna. So, nung time po yan, nag-Lilo po tayo. Nagkaroon po ako ng 1-year hiatus. 2019 to 2020, completely nag-stop po talaga ako. Nag-focus lang po ako sa family, sa asawa ko. Nag-focus lang po ako na maging mabuting asawa at mabuting nanay sa mga anak ko. Yun lang po ginawa ko. Ayan, and dyan ko po nakilala si Park Seo-joon, de joke lang. Nasingit pa eh. Ayan. Naalala ko nung time ng pandemic. Pandemic na to eh. Yan yung puro nanonood na lang ako ng K-drama kasi pinastop ako eh. Sobrang medyo malungkot ako in a way na parang hindi ako sanay sa ganito eh. Pero at least nakilala ko po si Park Seo-joon nung time na yun. Mentor Mary Grace. Ayan, dyan po sumaya po ako niyan time na yun. Kaya nung nasa Araneta, nung singit ko na lang, sobrang saya ko na nakita ko siya in person. Ayan. Anyway, nasingit ko lang. But anyway, ako naniniwala ako na everything happens for a reason. No? May dahilan lahat ng nangyayari. Pero ako, ang naniniwala lang ako, darating yung time talaga na gagawin na namin siya together. So yun yung specifically pinag-pray ko, Lord, sana dumating yung time, magne-network kami ng dalawa. Together. At nangyari po yan. Okay, ito po yan, November 2020, comeback. Okay, ito po yung time na sabi niya, Shane, mag-network na tayo. Nagulat pa nga ako noon nung sinabi niya yun eh. Parang nilalagnat ka ba? Parang, alam mo yun, yung parang medyo tinatanggap ko na hindi na kami makakabalik. Kasi nga, ang pinag-pray ko, Lord, kung magne-network po uli ako, kasama ko na dapat yung asawa ko. Kasi kailangan, parehas kami. Okay, parehas kami ng vision, parehas kami ng mindset, parehas kami ng ginagawa. Talagang ginrant ni Lord yan. Nagulat na lang po ako. Sabi niya, game na. Okay, so ito po yung panahon ng pandemic na lahat ay puro Zoom lang. Sabi ni Mentor Pitch sa amin, Shane, mag-hit kayo ng rank. Yun yung pinakauna niyang ginol set sa akin. Mag-hit kayo ng rank up and then sumama kayo sa mga Zoom. Sabi ko nung time na yun, ano yung Zoom? Sabi niya, yun yung doon tayo magkikita-kita, magmi-meeting sa Zoom.
Sabi ko, paano tayo mag-meeting sa Zoom? Tsaka paano ginagawa yung Zoom? Kasi offliner po kasi ako. Hindi ko po alam yung mga online-online na ganyan. Sabi niya, i-download ko daw, sumama daw ako sa mga Zoom. Hindi ko naiintindihan nung una until sumama na ako. Ah, okay, ganito pala yun. Parang ano lang din. Kumbaga, para lang ding sama-sama kayo, pero yun nga lang, virtual lang. Di ba, hindi ko talaga naiintindihan nung time na yun. But anyway, sobrang thankful lang ako na nakabalik na kami. Okay, kaya nga importante talaga pinagpe-pray mo lahat kung ano talaga yung hinihiling mo, ibibigay niya in God's time. Okay? So ito po yung grabe, hindi po kami makapaniwala sa nangyari. Nung comeback po namin, ang bilis po namin dumami. Okay? Kasi yung pay-ins po namin everyday, naalala ko yung first 20 days po namin na humahataw kami ng asawa ko, naka 20 DR po kami. 20 direct referrals in 20 days. Meaning to say, kada isang araw, meron po kaming DR. Kasi ang ginagawa pa po namin yan, pinupuntahan po talaga namin yung mga tao. Pagtatawag kami, sis, saan ka? Kuwari sinabi niya, nandito ako sa Olongapo. Ay, sakto, dadaan kami dyan. Di ba ganun lagi yung sinasabi namin kahit hindi talaga kami nandun? Pupunta kami. Bro, saan ka? Ay, nandito ako sa Makati, sakto, dadaan kami dyan. Magkita tayo. Ganun po kami. Pinupuntahan namin. Pandemic to mga ments. Okay? Kaya po, ang mindset po namin, hindi tayo pwedeng umuwi na wala tayo dalang pera. Okay? Bawal umuwi na walang pay-in. Ganyan po kami nung nag-start kami. Naalala ko pa po si Mentor Kinix. Siya po talaga pinakamaraming na-DR sa amin dalawa. Ang dami niya pong naging network kasi nung time na nag-stop po siya mag-network. Kumbaga marami siyang bagong kakilala. Yun po yung mga nakuha namin. Mga warm network po nung asawa ko na nasa industry kung nasan siya. Kasi yung asawa ko po, professional car racer po siya. Nagre-racing po siya. So yung mga napapiin niya po, yung mga friends niya na nagre-race. Okay, so yun, buti na lang talaga, no, ang lupit po talaga ng comeback natin. Ito po, nabuo po natin yung Team Philippines natin. Okay, ito po, naalala ko yung nag-event kami. Okay, hindi pa naman po ganun kalaki yung venue, pero nakakatuwa lang kasi, wow, may team na tayo. May grupo na tayo. At least hindi lang international kasi, di ba nagsimula puro international. Pero sabi ko, maganda magkagrupo din talaga tayo dito sa Philippines. So eto na po siya. Okay, yearly meron po kaming event. Okay, I think ito yung second event namin, 2022 to, yung parang second anniversary po namin to. Okay, yung first anniversary or yung first season namin, dito rin sa venue na to, sa Shakey's Tomas Morato to. Okay, pero nakakatuwa lang kasi at least nagkakagrupo po tayo. Nagsimula lang po yan dahil po naghanap po kami ng mga makakasama namin sa negosyo. Yun naman po talaga yung start. Kailangan pag bago po tayo, hanap ka ng mga magiging business partners mo. Doon manggagaling yung grupo na gusto mo. Okay, kasi doon manggagaling yung mga core na hinahanap mo, yung core leaders mo. Okay, so ganun lang po yung ginawa namin nung start kami. Massive DRs. Pakitype nga po, massive DRs. Massive. Okay, yan lang po ang ginol namin. Everyday kailangan may pay-in kami, may kausap kami. Okay, yan, massive DR number 1. Pangalawa, hit rank up. Okay, hit rank up, yan lang po yung ginawa namin. Kasi sabi ni Mentor Teach, kapag ikaw nag-hit ka ng rank, lahat tatamaan mo. Magkaka-income ka, magkakagrupo ka. Dalawa ang natatamaan mo pag nag-rank up ka. Kaya pag sinabi ng mentor mo na mag-rank ka na. Huwag ka na mag-isip ng ibang formula. Yun na yung formula eh. Diba? So, naalala ko nung time na yun, di ba, November 2020 kami bumalik. Sabi ni Mentor Teach, November, mag-hit kayo ng rank. Sapphire. Sabi lang namin, yes, mentor. Pero nung parang yung utak namin nagtatalo talaga ba magra-rank up ba tayo? O ilagay natin lahat sa pamangga. O yan, sino yung mga ano dyan? Yung mga, di ba, naisip mo rin yan eh. Sabi ko, means, di ba, papantayin natin yun. Bakit di na lang natin ilagay lahat sa magmamatch tayo? Di ba? O sino yung mga ganyan din mag-isip? Di ba? Okay lang naman yan na naisip mo yan. Okay, pero hindi kasi yan long term. Tsaka later on magsisisi ka. Okay na nilagay mo na lang lahat ng tao mo sa pamangga mo. Kailangan pantay. Bakit? Nako, promise. Maya explain ko, no? Pero
sinunod lang namin yung wisdom ng mentor namin. Kasi di ba ang mga mentors natin laging one step ahead yan. Di ba? Sabi nga, the shortcut to success is having a mentor. Hindi ka ipapahamak niyan. Ang mga mentors natin walang ituturo na mapapahamak tayo, lahat makakabuti sa atin. Kaya kailangan trust, tiwala lang. Magtiwala ka sa mentor mo, love ka niyan. Di ba, more than anyone else, yung mentor mo, yung pinakakasangga mo dito. Yung mentor mo, yung pinaka nagmamalasakit at nagmamahal sa'yo. Kaya kailangan siya yung may pinaka-okay kayong relationship. Di ba? Kaya wag mong inaaway ang mentor mo. Wag mong aawayin yan. Okay? Sino po dito yung inaaway yung mentor? Diba? Hindi, mukhang mababait naman ng mga team conquerors. No? Wag niyo pong awayin yung mga mentors nyo. Love po kayo niyan. Okay? Dapat po work hand in hand with your mentors. Kaya kami talagang okay po yung relationship namin kay Mentor Pitch. Okay, lagi po kami nag-uusap niyan, kung ano po yung mga advice niya, sinusunod po namin. Ganun lang po. Yes, mentor lang po talaga. Okay? And then ito po yung nabuo natin yung Team Ireland. Ito pong leader po namin na nandito, nag-inquire lang po yan sa Facebook, gustong magpapayat. O order lang. Hindi po siya magme-member. O order lang. Sabi ko, maganda mag-member ka na. Kasi kapag bumili ka lang sa akin, ako lang ang kikita. Kapag ikaw nag-member, discounted ka na, parehas tayong kikita. Anong gusto mo? Ako lang kumikita o parehas tayo? Sabi niya, oh, sige, paano ba yan? Saka ko na, sinend yung video ni Mentor Pitch, hindi pa ako yung nag-explain, no? Panoorin mo to. Diba? Diba? May mga video-video tayo ng mga IVP. Sinendan ko lang siya. Nasabi niya, I'll get the gold. So nagulat ako, gold agad yung kinuha niya. Okay, hindi ko na siya masyadong mindset. Okay, kasi ang mindset ko lang talaga, bibili lang to. O ano lang to. Noong time na yun na hindi ko talaga naisip na gagawin niya ng seryoso yung negosyo. Pero nagulat ako. Kasi ito yung, siya yung DR ko na uma-attend talaga ng trainings pag sinesenda namin ng link. Okay, kasi di ba online yung mga trainings, sesenda ng link manonood. Pag naalala ko nung pre-pandemic ko po nakilala to si Mentor Flor, Mentor Flor Dumilag. Pag nasa office po kami, nagla-live po ako. Iba video. Nanonood po siya. Doon mo kasi malalaman na seryoso yung leader mo. Kapag nag-send ka ng training, nanonood. Pag merong Zoom, nagpa-plug in. Yan po yung sukatan. Okay, sabi ko, okay to Nagte-training. Kala ko gusto lang pumayat nito. Yun na yung lagi ko na siyang kinakausap. Ito po yung halos everyday nag-uusap kami and then at the same time, tinuturuan ko siya. Nagme-mentoring po ako sa kanya nung time na yun. Video call pa lang kami nun sa Messenger. Okay, dyan po nabuo ang Team Ireland. Nagsimula lang sa isang tao tapos lumaki. Yan po yung isa sa Emerald Elite Executive po ng grupo po namin. Emerald na po yan. Katulad po namin, Emerald na din. Okay? And then nagkaroon po kami ng Team Qatar, Saudi, Abu Dhabi, Japan, Hong Kong, Singapore. Nanggaling lang din sa isang tao na taga Qatar. Okay, dumami kasi makakilala niya kung sa saang lugar eh. Sabi ko, grabe naman, meron palang ganitong tao na ang mark, nasa Qatar siya, pero yung makakilala niya, iba-iba. Iba-ibang lugar talaga. Karamihan mga domestic helper. Tapos yung mga domestic helper, meron din mga mare-refer na mga katulad din nila. Nakakatuwa. Diba? And good news, ito po, napauwi na po namin sa Pilipinas for good. Ito po, si Mentor Ronald po yan. Okay, and then nagkaroon din po kami ng Team USA Canada. Ito po, hindi pa ganun kalaki. Lumaki po to pero nag-attrition po kami, lalo na yung sa Canada namin. Okay, nung nababalik yung package. Okay, sino pa po yung naranasan yung gano'n? Yung pinadalhan ka, pero hindi mo nakuha, tapos bumalik. Sino po yung mga taga-Canada dito? Okay, yung grupo ko po nung time na yan, nasa Saskatchewan ba yun? Sino po dito yung taga doon? Winnipeg. Okay, yung mga pinapadalan po kasi namin doon, malalaking box po kasi yung pinapadala namin. Siguro mga 2 or 3 beses na balik. Okay? Yun po yung time na medyo na negative na po yung iba. Okay, kaya medyo nag-stop po tayo sa Canada. Pero yung USA pa naman natin, nandyan pa rin naman. Okay, yung lumalaban. Lumalaban, taga po, Connecticut naman yung leader po namin na nakuha namin sa USA. Malapit sa New York.
Okay? So yan po yung team natin, no? Iba-iba, no? Napansin nyo? Kaya dapat mga mens, wag ka mamili. Basta i-share mo lang na i-share. Hindi mo malalaman saan mapupunta yung grupo mo, yung network mo. 'Di ba? Ito po kasi, ano lang, yung leader po namin dyan, si Mentor Charis, yung taga USA, dyan bumibili si Mentor Kinix sa tindahan niya sa Las Piñas. Okay, dyan bumibili tuwing school break. Kaya niya po yan nakilala. Minessage niya lang din. Kaya mga mes, dapat aggressive ka. Kahit sino i-message mo lang. Ipakilala mo yung negosyo natin. Okay? Ayan. And ito po, April 2021, nalabas po natin yung first sports car natin. Okay, mga mens, um, parang imposible sa amin to nung sinabi sa amin ni Mentor Fish. Naalala ko nung sinabi niya nun, parang January, sinabi niya na, Shane, it's about time. Sabi niya, labas mo na yung sports car nyo. Parang sabi ko, ha? Talaga? Parang talaga ba? Oo, kaya na yan. Ang dami, ang laki na ng, kumbaga, ang bilis lumaki ng group eh. Okay, bilis lumaki ng group. Eh, sabi niya, kaya yan. Kailangan lang may target. Okay, noong time na sinabi niya yung January, wala pa talaga kaming panglabas. As in, wala talaga. Okay, pero nagtiwala lang kami. Okay, eh nakakatuwa, sakto naglabas ng incentive si I Am Worldwide noon. Yung ano, naalala niyo yung gadget? Yung mga MacBook, yung mga iPad. Hinit namin yun. Okay? Nakakatuwa na hit namin siya. Okay? At the same time, nung hinit namin yan, na-hit namin yung nakahit kami ng dalawang ranks eh, Ruby Emerald magkasunod. Guys, laki ng income namin. Okay, lumaki talaga yung income namin. Basta sabi nga, dapat talaga gawin mo lang eh. Di ba, nag-hit kami ng incentive, tapos automatic na hit namin yung rank. Emerald. Okay, tapos kumita kami ng 1M. Nag 1M circle kami niyan. Okay, medyo magulo yung slides ko ah. Ayan. Tapos, ito na yung mga car achievers namin. Okay, hindi pa ganun karami, but still, at least 1, 2, 3, 4, 5, 5 dyan. 5 out of 6 car achievers, full-timers na po. Okay, kasi yun po yung dapat eh. Kailangan, pag nagbi-build ka talaga ng team, makahanap ka ng pwede mag-full-time. Kung hindi man ikaw yun, makapagpa-full-time ka. Okay, kami, yan po, meron po tayo naging full-timers. And meron kami mga YEP. Yan po yung mga nasa GGS. O, sino po dito yung mga team GGS? Meron po bang team GGS dito? Kaway-kaway po. Shout out po kung meron taga GGS, no? So meron po tayo na pa full-time sa hub, sa GGS. Nagbuo po kami ng hub. Okay, and the rest po, mga nasa ibang bansa. Okay? So ito po yung okay, ito po, sabi nga ng mga mentors, kailangan daw nag-hit ka ng mga incentives. Kasi hindi mag-hit ng incentive or hindi magiging posible sa downlines mo na makahit ng incentive pag hindi ka nag-hit. Okay, and hindi mo rin pwede sabihin na, ay, taga-ibang bansa naman ako eh, okay lang yan. Ay, mga mens, dapat nag-hit ka. Bakit? Kahit di ka naman makasama, magiging cash naman yan eh. Convertible to cash kaya ang incentive, kahit travel. 'Di ba? Kaya kung ikaw, di ka pa nag-hit ng incentive, kailangan, kasi kasama yan sa formula. Okay, ano yung kailangan na hihit? Apat. Apat nga ba? Number 1, kailangan may car ka. Okay, pangalawa, dapat may rank ka. Pangatlo, dapat millionaires club ka. Okay, and pang-apat, kailangan nakakahit ka ng incentives. Check mo na ba lahat yon? Okay, isama ko na yung bahay kasi may kasama dapat yung property. Kailangan may property. Okay, so 5 pala. Okay, and dapat yan, magawa mo yan kung kaya mo taon-taon meron. Nakakahit ka ng M, nakakahit ka ng rank, nakakahit ka ng, may resulta ka taon-taon. Okay, and then, ang tawag dito, nakakahit ka ng incentive taon-taon. Mga mens, yan yung mindset namin lagi. So ikaw, nasaan ka na sa checklist mo? Meron ka na bang rank? M-club ka na ba? May car ka na ba? Nalabas mo na ba yung property mo? Okay, and nakakahit ka ba ng incentives? So ito po, 'di ba, na-hit namin yung MacBook Pro 2021. 2022 na-hit po namin Japan. 2023 na-hit po namin yung Singapore. Mga mens, 'di ba? Taon-taon. Kahit hindi man lahat muna, pero syempre maganda lahat ng incentives na nilalatag ng company na hihit natin.
Okay, kailangan po naghihit. Okay? And eto po, first property, hindi pa po to bahay, condo pa lang po to, pero worth 8.5 million. Okay, first property, nilabas po namin to December 2022. 2021 si Bumblebee. 2022, condo. 2023, alam nyo na. Okay, so abangan. Pressure is on. Kasi sinabi namin dapat taon-taon may resulta, di ba? So wala kaming choice. Kailangan namin ilabas na yung next. Okay, so ano na yan, coming soon na yan, niluluto na natin yan, no? Mga mens, okay, ikaw ang tanong, nasan ka na? Nalabas mo na ba yung next? Okay, kasi mga mens, pansinin mo, kailangan kopyahin lang natin yung mga nauna eh. Ganun lang po ang sikreto dito sa I Am Worldwide. Ano ba ginawa nung nauna? Pag meron kang nakitang naglabas ng resulta, kailangan ang sasabihin mo, I am next. Diba? I-type mo nga, I am next. Diba? Kopyahin mo lang, huwag ka na mag-isip. Diba? Ginagawa mo rin naman yan ng estudyante ka. Tama ba? Kopya-kopya lang mga mens. Copy business. Dito po pabilisan kumopya. Diba? Kapag ikaw naglabas ka ng resulta, ang next na sasabihin mo, who's next? Okay, so kailangan may sumunod sa'yo. Kailangan pag naglabas ka ng sasakyan, may sumagot. Diba? I am next, who's next? Kailangan may mag-next sa'yo. Hindi pwedeng ikaw lang magaling, ikaw lang may resulta, ikaw na lahat. Ikaw na lang. Okay, walang sumunod na downlines mo. Kailangan may sumunod, who's next? Okay? 'Di ba ngayon, 'di ba may nagsabi dito meron ng may mga car. The question means may car ka na, sinong next sa'yo sa downlines mo? Okay, next. Anong next ng kapag merong nag-next sa'yo? What's next? Mag-upgrade ka na. Pag meron nang naglabas sa baba ng organization mo, kailangan mo na ng bagong resulta. Bakit? Kasi may susunod uli. Ganun yan mga mens. Maglabas ka ng resulta, may susunod. Mag-upgrade ka, may susunod. Mag-upgrade ka, may susunod. Mag-upgrade ka, may susunod. Ganun lang po siya. Yan ang formula. Okay, ito po, share ko na lang din po. Ito po yung sinabi ko na naka-achieve tayo ng ranks. 3 ranks in 6 months. Okay, so ito po yung timeline po niyan, mens. December 2020, January 2021, May 2021 po yan. Kaya mga mens, walang imposible. Pag nagmo-momentum yung grupo mo, todo mo. Okay, yan po yung time, di ba yan po yung bumalik kasi kami. Grabe po talaga yung hataw namin yan. Talagang walang tulugan. Everyday may kausap, everyday may mentoring, ganun lang po kami. Todo. Okay, and hindi nawawala yung nagpa-plug in kami sa mga trainings. Kasi lahat ng mga downlines namin, pinapa-plug in namin sa training. Yung dati Zoom pa, di ba, 8 p.m.? Hindi ko alam, 8 p.m. ba yun? Hindi, 7 ata. Hindi ko maalala, basta gabi. Okay, pinapa-plug in namin sila lahat, yung mga bago namin, attend kay training. Okay, tapos after nun, magmamam kami, online lang, Zoom. Everyday yun, Monday to Saturday. Zoom kami, hanggang lumaki yung grupo namin. Okay, and ito na po yung mga elite executives natin sa ating team. So, overall, meron po tayong 2 emerald, 1 ruby. Okay, and then 18 na sapphires. Okay, 18 na sapphires. Yung latest po natin, last month, 3 na sapphire. Okay, last month po yan, September ba yun? O, tama, September. Yung mga mens, kailangan pag nag-rank up ka, may mag-rank up sa baba mo. Maging Sapphire, Ruby, Emerald machine ka. Ganun lang, mens. Yun kasi sabi ng mentor namin. Kailangan pag nag-hit ka ng rank, may mag-hit ng rank sa baba mo. Kaya ganun lang yung mina-mindset namin. Kailangan laging may mag-next, laging may mag-next. Dumami ng dumami ng dumami. Ganun mga mens. Hindi kasi pwedeng ikaw lang. Kailangan laging may next. Okay? And tayo po ay na-awardan as overall top 1 ng MVP All-Stars. Nung nakaraang event po natin yan, nung September. Okay, overall top 1 po tayo, mga mens. Yung All-Stars po, yan po yung bagong mga core na binibuild po ni Mentor Pitch. Kasi di ba meron po siyang lumang core? Kung kilala niyo po yung 4 na core leaders ni Mentor Pitch, Mentor JC Sol, Mentor Erica Soreda, Mentor Tin, saka Mentor Patsy. 4 po yan. Ngayon, bumuo po si Mentor Pitch ng bago, All-Stars. Yun po yung mga naging leaders, mga core niya na nabuo niya sa pandemic.
Okay, so tayo po overall top 1. And last year po tayo rin po yung actually 3 taon na po tayong overall top 1 ng All-Stars. Okay, and then sa MVP, Team MVP overall top 1 tayo since April, May, June, July, August, mga mens. Kailangan number 1 ka, hindi ka number 2. Number 1 lagi. You go for the highest. Kailangan ng mindset mo, ikaw ang nauna. Bakit? Para mahatak mo pataas yung grupo mo. Yun yung mindset. Hindi po for our for our glory. Hindi po yung para sa recognition lang namin kasi you represent your team. Pag ikaw nagtatap ka, hinahatak mo yung grupo mo, na-inspire yan. Kaya mga mens, kailangan wag ka papayag, wala ka sa poster. Kasi diyan may inspire yung grupo mo at sasabihin nila, I am next. Mga mens, paano sasabihin ng downline mo kung I am next kung ikaw hindi ka nasa poster, hindi ka nag-a-achieve? Kailangan nag-a-achieve ka. Achiever ka. Kailangan nagtatap ka. Hindi pwede nga hindi, ayoko naman kasi ng recognition. Ayoko naman kasi ng masaya na ako basta nakakatulong ako, nasi-share ko yung business, nasi-share ko yung product. Hindi po siya ganun, mga mens. Okay naman yun. Yan po yung basic na dapat ginagawa ng isang distributor. Pero kasi hindi ka naman distributor lang, leader ka. Leader ka. 'Di ba? Type mo nga, I am a leader. 'Di ba? Kapag leader ka, kailangan achiever ka. Meron kang nahihit. 'Di ba? Bakit? Kasi ikaw yung magiging inspiration ng mga nasa baba ng organization mo. Okay? So kapag leader ka, dapat top earner ka. Okay, kaya yan lang lagi namin tinatatak sa utak namin. Kailangan nasa top kami. Kung hindi man, kung hindi man top 1, basta nasa top kami, nandyan kami sa unang palapag. Unang palapag ba yung tawag? Yung top floor pala, top floor. Nung top movers. Okay, and then sa I Am Worldwide, na-awardan po tayo last October, overall top 24. Okay, hindi man umabot sa overall top 20, at least top 24. Not bad naman mga mens, 'di ba? Grabe po. Ang sarap po ng pakiramdam na first time ko pong umakyat ng Araneta Coliseum. Okay, first time po, first time. First po sa I Am Worldwide. Naranasan po namin 'yan. Ganun pala no kapag yung mga artista nasa likod ng backstage, nagkakagulo. Ang gulo-gulo namin doon sa likod kasi nagmamadali lahat. Ang laki kasi ng stage. Ang lawak. So iikot pa. Umiikot pa kami para umakyat doon sa kung saan man kami lalabas. Grabe. Sobrang sarap na dati tagapalakpak lang po ako. Umattend po ako nung unang Araneta Coliseum ng I Am Worldwide, yung Love Anniversary. Pero nasa upper box lang po ako noon. Nag-cheer lang ako noon. Buntis pa ako. Pumapalakpak lang ako. Sinasabi ko na lang lagi, I am next. Mga mens, kaya dapat pala sinasabi mo lagi, I am next. Kasi ikaw na talaga ang next. Diba? I-type mo nga, I am next. Diba? Yan. Kunwari, wala ka pa dyan. Di ka pa nakapasok sa top. Okay lang. Basta dapat, i-claim mo na next ka na. Okay? And ito po yung mga M namin. Para aware lang po kayo doon sa timeline. March 2021, yan po na-hit namin yung 1M Club. At kung mapapansin nyo, medyo matagal yung next M, January 2022 pa. Okay, pero hindi na rin masama kasi 1M, 1 year. Okay, and then yung sumunod uli, 1 year uli, yung 3M. Pero ang mabilis niyan, yung sumunod. Yung 4M tsaka 5M. Kasi ngayong 2023, 3, 4, 5. 3M circle, 4M circle, 5M circle. Kaya mga mens, huwag ka mainit. Pag sa simula talaga, mababagalan ka. Bakit? Kasi ikaw pa lang eh. Hindi pa naman malaki grupo mo. Yung mga downlines mo, bagong-bago pa lang yan. Nag-aaral pa lang. Hindi pa matured. Habang tumatagal kasi, nagmamature din yung downlines mo, yung leaders mo. Kaya kapag ikaw may mga pasaway ka na downline sa start, normal siya. Normal. Okay, swerte mo na nga lang kapag meron kang mga leaders na nakuha na sa simula pa lang talaga pait-pait na. Okay, pero tanggapin mo, pasaway talaga kasi pasaway ka rin naman. Joke lang. 'Di ba? Aminin na natin sa mga sarili natin, may mga times na may mga mali tayong mindset.
May mga times na ang iniisip natin, ganito, ay, di ba, minsan pa nga, minsan binibilang mo pa nga yung, pinapasok mo eh. Naku, pag pinasok ko to, ganito yung kita ng upline ko. Mga ganyan pa eh. Di ba, pag mga bago, ganyan eh. Di ba, wag mo nang bilangin yun. Wag mo nang bilangin yun. Pero sa start, okay lang talaga na may mga mali-mali pang mindset. Pero ang importante, intentional tayong magbago. Okay, mga mens, kailangan be intentional na baguhin mo kung ano yung may mga mali mong mindset, yung mga mali mong practices. Be willing to be corrected sa mga mentors mo. Pag alam mo na bumabagal ka, ibig sabihin may mali kang ginagawa or may kulang ka sa ginagawa mo. So ang best solution dyan is talk to your mentor, ments. Parang medyo bumabagal ako. Baka may mali akong ginagawa. Pwede mo ba akong tulungan? Pwede mo ba akong turuan? Paano ba ako mas bibilis? Ano pa ba yung kailangan kong gawin? Mga mens, kailangan tanggalin mo yung pride mo. Kailangan mag-humble down ka sa mga mentors mo. Kasi hindi mo malalaman kung hindi mo itatanong. Magpa-feedback ka. Always, um, always magpa-correct ka sa mentor mo. Huwag kang masasaktan pag kino-correct ka niya. Okay? Kasi it's for your own good. Kaya mga mens, di ba? Baka it's about time you reach out to your mentor. Baka kasi may mga mentors dito na ilang taon na, 1 year, 2 years, or alam mo yun, natatagalan ka. Okay? Simply because pwedeng ginagawa mo yung negosyo pero you are doing the wrong things consistently. Di ba? Di ba iba dito, mens, ginagawa ko naman, everyday ginagawa ko naman. Baka ginagawa mo siya pero baka mali. Hindi mo malalaman na mali pag di mo tatanong. Mens, turuan mo ko baka mali yung prospecting ko. Baka mali yung way ng pag invite ko. Baka mali yung way ng pag-present ko. Baka mali yung way ng pag-closing ko. Mens, baka mali talaga yung sinasabi ko. Baka may kailangan kang i-correct. Pakinggan mo naman ako. Ganyan. Di ba? Kung gusto mo mag-improve, kailangan magpa-feedback ka. Okay, mga mens, baka may kailangan lang i-tweak dun sa mga sinasabi mo. Okay, ganyan yan mga mens. And also, how you build your organization. Mga activities. Baka wala kang activities sa downline mo. Di ba, ginagawa mo yung business, yes, pero kinokopya mo ba yung sistema ng grupo mo? Na-apply mo na ba pababa? Halimbawa, nagpapasizzle ka na ba? Nagpapasizzle yung mentor mo, dapat ikaw din nagpapaganon ka din. Nag-goal ka, nagta-target ka, nagpapasizzle ka, nagpapa-event ka sa grupo mo. Yung mentor mo nagpapatap, kailangan nagpapatap ka na din. Yung nagpapa-poster ka na rin sa grupo mo. Kung ano yung ginagawa ng company, ng mother team, kung ano man team, kung nasan ka, kukopyahin mo lang, ganun lang siya, mens. Pabilisan lang kumopya. Diba, gumagawa ng mga poster yung mga mentor mo sa buong team nyo. Eh, why not ikaw magpa-poster ka rin sa team mo pababa? Sarili mo lang. Tama? Mens, nakukuha nyo po. Ganun lang po yung sikreto. Bilisan nyo lang po kopyahin yung sistema. Okay? So, ito po, share ko na lang po yung mga income natin, latest income natin. Okay, ito po, simula May na lang. May 2023, ito po yung income natin, 246,723 plus retail. Never neglect your retail sales. Nakakabenta po kami ng 10 to 20 boxes per day sa ads. Para aware po kayo. Okay, nag-ads po kami. Nakakabenta po kami ng 10 hanggang 20. Nung time po na yan, May. Okay, nung June, 193,000 plus. Nakakabenta po kami ng 10 to 20 boxes per day. Sabihin na lang nating mahina, 10. 10 times 30 days. 300 boxes. Isang buwan. Magkano po yung net income nun? 150,000. Okay? So, iba pa po yung retail sales, iba pa po yung income sa network. Pwede po yan pagsabayin kasi 13 ways to earn po tayo. Okay? So, kung gusto natin kumita ng malaki, maximize natin yung 13 ways to earn natin. Okay? July, 264,333 plus retail sales. Pwede na po ba? Or pwede na po? Pwede na rin mga mens, di ba? Dati, ang sahod ko lang po sa trabaho ko, 12,000 per month lang. Di ba? Nakakabuhay po ba ng pamilya yung 12,000 per month? Di ba? Parang pang sa akin lang yun eh. Hindi kaya yun pag may anak. Tama? Pwede na. O, eto, mga mens. August. Pwede or pwede na. Mga mens.
Sama-sama na po yan, no? May uni-level leadership, may uni-level, pati yung binary commission. Mga mens, sobrang ganda ng I Am Worldwide. Nandito ka na, member ka na. Okay, sa mga na-invite because of Barley, because of the product, i-share nyo rin po yung opportunity. Dapat dalawa po mina-market nyo, yung product and opportunity, mga mens. Dapat po dalawa yung hinahanap mo, may sakit, tsaka may sakit sa bulsa. Okay, dalawa po ang hahanapin mo lagi, may sakit sa bulsa. Okay, pero pansin ko yung mga todong humahataw. Alam niyo kung sino yung todong humahataw? Yung may sakit po talaga sa bulsa. Okay, kami po yun. Kami po yun nung nag-start kami. Kaya mga mens, never neglect sharing the opportunity. Ha? Mga mens ha, yung product, matik na basic po yan sa atin kasi maganda yung barley. Maganda yung barley, wala na po yung non-negotiable. The best barley in the world. Pero yung opportunity, wag niyo pong kalimutang i-build up doon sa mga nashare nyo ng product. Okay? September, 383,939. Okay, tapos ito po yung income namin this past 2 weeks. Okay, 1 week, 101,350. And then ito po, combined income nung parehas naming account kasi may hiwalay po na account si Mentor Kinix na. Okay, pero yung unang account po namin, which is yung main account namin, pinagtulungan po namin yon. Okay, and then, yan, tigisa na po kami, 92,000, 22,000. Combined po yan, nasa more than 100,000. So, linggo-linggo, 6 digits. Mga mens. Maganda po ba or sobrang ganda ng I Am Worldwide? Sobrang ganda. Nandito ka na. Nasa magandang kumpanya ka. Nasa magandang, magaganda yung products natin. Magaganda pa yung mga mentors. Tama ba mga mens? P-up din ang sarili, no? Sobrang ganda. Ang ganda ng compensation plan. Patagal ng patagal, gumaganda, mas tumitindi. Tsaka yung ginagawa ng company sa I Am Worldwide, sila Pres, sila VP, grabe po yung ginagawa nila sa company natin. Hindi po sila tumitigil na ng pagandahin at padaliin para sa ating mga distributors, mga mens. Okay? So ito po, wag ka papayag walang kumikita sa organization mo. Ito po yung last season namin. Ito po yung mga nakakuha ng mga 6-figure earners, 7-figure earners ng team. So mga mens, you conduct recognition sa team mo. Ito yung sekreto paano ma-fire up pa yung grupo mo. Magkanda ka ng recognition sa'yo pababa. Okay, kami ito online lang to. Ginagawa namin. Okay, pero iba yung nagiging effect niya sa team. 'Di ba ikaw, pag sa school na awardan ka, 'di ba ang sarap sa pakiramdam? Ganon din naman po yung mga distributors natin. Kailangan po natin silang i-recognize. Deserve po nila 'yon. Okay, so pwede mo na rin 'tong gawin sa grupo mo kung meron ka ng mga nag-a-achieve. Sabihin mo sa mentor mo, "Mens, magpa-sizzle na kaya ako." 'Di ba? Magpa-recognize na rin ako, recognition. Gawin mo 'yan, mga mens. Yan ang magpapa-fire up sa grupo mo. Okay, so yan yung mga na-awardan last na event namin sa sizzle namin, no? Online lang yan. Okay, and ito po yung sales namin noong 2021. Okay, nag-produce po kami ng 23 million gross sales. Ito po yung dami ng mga naging distributors natin, 1,028 total distributors. At kung mapapansin mo, nilagay ko po yung mga logo ng core teams namin dyan. Yan, hindi po magiging posible yung ganyang sales pag wala kang core leaders. So yun yung kailangan mong hanapin. Kailangan mo magka-core leaders na meron din mga sarili-sarili nilang teams. Okay, para ma-pull off mo yung ganitong sales. Hindi kaya to ng isang tao. Hindi po to kaya ng isang tao. Kailangan bumuo ng grupo. Okay, and last year, 24 million. Okay, and this year, hindi ko pa po kasi kino-compute kasi hindi pa po tapos yung 2023. Pero nalampasan na namin to. Nalampasan na namin to. So higit pa yung magiging sales namin for 2023. 'Di ba nakaka-excite mga mens? Ikaw, ano nang nakikita mo sa grupo mo? Ano nang resulta na 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 napoproduce ng team mo? Mga mens, huwag kang papayag na yung grupo mo ay wala lang. Kailangan umaangat yung team mo.
So paano aangat yung team mo? Kailangan ikaw umaangat ka. Nag-a-achieve ka. Tandaan mo yung sinabi ko, yung 5. Okay, kailangan ma-checkan mo na yun lahat. Okay, and then every year, kailangan nagle-level up. Okay, pakisabi nga, level up. Level up. Kapag ikaw matagal ka ng Sapphire, wag mo na yung ano. Pag matagal ka ng Sapphire, suffer na yan. Kailangan mo na mag-ruby. Okay, mga mens, kailangan mo na mag-level up. Huwag kang tumambay dyan sa rank mo. At sinasabihan ko rin po yung sarili ko. Kasi matagal na rin po kasi kaming emerald. Pero we're always hitting diamond naman, monthly. So, ibig sabihin, yung hataw namin, yung galaw namin towards that goal. So, the question is, ikaw, yung hataw mo ba ngayon, yung hataw mo ba sa mga susunod na araw ay papunta dun sa goal mo, dun sa target mo? Okay? So, wag na tayo magsayang ng mga panahon, mga mens. Kailangan everyday productive tayo. Kahit part-timer ka, kasi I know, naiintindihan ko po dito yung mga may work. Okay lang naman na part-time ka, pero gawin mo, i-prioritize mo si I Am Worldwide sa mga spare time mo. Everyday singit mo pa din. Gawin mo pa din. Sa mga full-timers, mga mens, no time to waste. Kailangan 16 hours. Okay, kasi pag full-timer ka, dapat 16 hours ginagawa mo yung negosyo. Pag part-timers, 8 hours. Okay, kung talagang full-time attitude, kahit part-time. Okay, so 8 hours part-timers, 16 hours full-timers. Ganyan po siya. Para talagang matodo mo. Okay? And ito po yung isa sa mga life verse ko po na hanggang ngayon lagi ko pong ina-apply. Okay? Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Proverbs 16:3 po yan. Okay? Pansinin mo, kapag hindi mo kasama si Lord sa mga ginagawa mo, nagfe-fail or alam mo yun, parang ayaw hindi nangyayari. Pero alam mo, pag sinama mo si Lord sa hataw mo, maniwala ka sa akin, walang imposible. Magugulat ka na lang, masusurprise ka na lang. Okay, masusurprise ka na lang. Bakit? Kasi lahat naman ng meron tayo at lahat ng magkakaroon tayo, manggagaling naman yan sa kanya. So kailangan kasama mo talaga siya sa hataw mo, hindi pwedeng hindi. 'Di ba? Ang success manggagaling yan kay Lord. Okay, kaya kailangan lahat ng ginagawa natin dedicated sa Kanya. All for His glory. Okay, kasi ang gino-glorify mo naman dito, hindi yung sarili mo. Ang nag-glorify pag nagiging successful ka, siya. Bakit? Kasi sa Kanya din nanggaling lahat eh. Tama, ginagalingan natin, hindi para sa sarili natin, hindi para sa kahit kanino, para sa Kanya. 'Di ba? To glorify Him sa mga ginagawa natin. 'Di ba kaya nga to God be all the glory? Hindi sa atin ang kapurihan, sa Kanya. Tama ba, mga ments? Okay? So, kailangan natin i-goal na tayo ma-recognize to glorify Him. Ganon siya. Okay? And lastly, ito yung gusto kong seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Matthew 6:33. Okay, sa mga panahon na hindi mo na alam yung gagawin mo, isa lang lalapitan mo. Bukod sa mentor mo, syempre. Yung pinaka-grand upline nating lahat. Sino yan? Si Lord. Diba, mga mens? Marami kang pagdadaanan ditong hirap. Sobra. Darating ka sa point na maiiyak ka na lang sa sobrang hirap. Pag hindi ka pa naiiyak, hindi pa yan yun. Yung tipong dugo na yung lumalabas sa'yo. Pag hindi ka pa umiiyak ng dugo, or ibig sabihin ng umiiyak ng dugo, yung sobrang hirap ka na. Wait lang po. Ayan. Mga mens, kailangan dumating yung time talaga na si Lord maging kasangga mo. Bakit? Kasi mahirap po talaga. Kasi baka yung iba dito hindi pa po talaga believer, or alam mo yun, yung hindi mo pa siya priority talaga. Pero kailangan po talaga kasangga mo si Lord. Sa hataw mo, sa mga ginagawa mo, sa lahat. Sa lahat ng ginagawa mo, dapat siya ang sentro. Kasi mahirap pag wala siya. Tao lang tayo eh. Fragile nga tayo eh. Emotionally, minsan unstable tayo.
Tama? Okay, pero yung strength, yung wisdom, galing sa kanya. Yung lakas galing sa kanya. Kaya minsan may mga challenges tayo para malaman natin na tao tayo at kailangan natin ng Panginoon sa buhay natin. Hindi natin kaya pag wala siya. Tama ba? Kaya nga sabi 'di ba, I can do all things through Christ who strengthens me. Okay, walang imposible pag kasama natin siya. So kailangan si Lord kasama talaga. Pag-pray mo, mentor, pag-pray mo yung goal mo ngayon, yung goal mo sa team mo, sa sarili mo. 'Di ba? Kasi kailangan pag nag-goal ka, dalawa, personal goals tsaka team goals. Anong plano mo para sa sarili mo? Anong plano mo para sa grupo mo? Pag-pray mo. Commit to the Lord and your plans will succeed. Tama ba mga mens? So never give up, okay? Magtiwala lang po tayo sa kanya, sa plano niya sa buhay natin. And magtiwala ka sa mentor mo. Magtiwala ka sa grupo mo kung nasan ka ngayon sa Team Conquerors. Magtiwala kayo sa grand mentor nyo, mentor ni Yomi. Okay? Kasi without unity sa grupo, mahirap. Kailangan united po kayo. Kailangan ang galaw nyo isa lang. Okay? Kasi teamwork makes the dream work. Hindi pwedeng may sarili kang hataw, yung isa may sariling hataw, yung kanya-kanya, 'di ba, walang collaboration. Kailangan po nagtutulungan ang bawat isa sa grupo. And magiging successful po tayo. Kasi ito po ang grupo na hindi mo kayang mag-isa, kailangan grupo. Okay? So work hand in hand with your mentors, work hand in hand with your team, and syempre, work hand in hand with the Lord. Kailangan kasama siya sa lahat. Okay? So yun lang naman mga mens. I hope okay, nasulit ko po yung time ninyo. Okay, and yun, kung may mga questions din po kayo o kung may time pa po, no, feel free lang po. So, thank you. God bless again. I Mentor Shane De Leon. Back to you, Mentor Davilin. Ayan, grabe mentors, no? Parang ano eh, parang lunok ka na lang lunok dun sa grabe. Yung masabi mo talagang I am next. Diba? Alam mo yung kada ano ni Mentor Shane, yung lupet. Wala kayo iba sasabihin ko din lupet. Grabe, super, busog talaga. Ayan, so thank you so much Mentor Shane, no? May privilege po na napakinggan po kita ngayon. So first time po kitang napakinggan and grabe, so much inspiring po. So bago po ang lahat mentors, bago po tayo mag question po kay Mentor Shane. Mentor Shane, kahit 3 questions lang po, okay lang po. Picture po muna tayo kasi baka mabawasan tayo. Mentor Edward, pwede po, Kuya Mens. Po, sorry. May kausap kasi ako, ayan. Ay, Ah, sorry po Kuya Mens. hindi, okay lang, okay lang. So, picture muna, no? Tama ba? Ano ba yung... Apo, Sorry. apo. Sorry. Ayan, okay. Handali. Bago po Naka-slide yung kayong dalawa. picture. Handali lang, ha? Ayan. So, B-sign po. Pareho po. Mentor Dab, B-sign. Okay, 1, 2, 3, smile. And then, handali, ha? I-spotlight ko po si Mentor Shane. So, sandali lang, ha? Remove spotlight. Yan, kayo po. Salamat po sa pagpapaunlak sa amin. And B-sign po. And then, gallery view naman po para sa lahat. Okay. Dali. Gallery view for everyone. I think nandito po si Mentor Mary Grace pero okay lang po. Nandito na tayo. Ayan. 2, 3. B-sign po sa lahat. 1, 2, 3, smile. And then next ano po tayo? Four pages po tayo. So di po at natin alam kung nasaan tayo. 1, 2, 3. Smile. Third page. Marami na pong naka-upcam pero smile pa rin po tayo kasi hindi natin Ayan, so 1, 2, 3, smile pa rin po. B-sign. And last page. Okay, sandali lang po. Ayan. Everyone. Balik po sa iyo, Mentor Dab.
Thank Thank you you. so much po, Kuya Mens Edward. Ayan. So, mentors, bago po natin pakawalan si Mentor Shane, no, pwede po tayo mag-question sa kanya, kahit 3 questions, ano yung gusto nating itanong, no? Kasi grabe, sobra po talaga. Sobra Mentor Shane yung learnings po, tsaka yung na-share niyo po sa amin. Grabe po, tama din po sa akin, ano. So, ayan, nakita ko na po, nag-raisehan po si Mentor Edward, Kuya Mens. Ayan, so mag-ano lang din po ako, sandali. Sama ko din po yung sarili ko. Sandali lang po. Add spotlight yan. Salamat po, Mentor Shane, dahil talagang grabe. Super, ang dami naming natutunan. At the same time, unang-una, kahit crossline, talagang yung tulong mo, yung pag-mentors sa aming mga leaders is talagang nakakatuwa po kasi ang daming na-encourage, ang dami talagang Ang bali, ang pinaka-question ko is always may question to every mentors po na pumapasok o yung nag-guest po sa amin is ano po yung kahalagahan ng yes mentor. Kasi 'di ba sabi nga natin, palaging sinasabi ng mga mentor, yes mentor ka lang palagi. So paki-elaborate naman po 'yan. Salamat po. Ayan. Thank you, Mentor Edward, sa napakagandang tanong. Okay, kasi yan, favorite ko yung topic na yan, yung pagiging yes mentor. Okay, kasi sa totoo lang mga mens, no, ang pag-yes mentor kasi talaga hindi nagiging madali sa iba. Okay, hindi nagiging madali sa iba. Ang ginagawa lang natin, selective yes mentor. Ano ibig sabihin ng selective yes mentor? Yung mag-yes ka lang sa gusto mong gawin, pero hindi ka mag-yes sa ayaw mong gawin. Okay, pero believe me mga mens, kailangan dito blind obedience. Paki-type nga po, blind obedience. Blind obedience. Okay, when you say blind obedience, kahit di mo naiintindihan, gagawin mo. Kahit di mo naiintindihan, susundin mo. Mga mens, di ba kayo nagtataka bakit ang bilis ng resulta ng grupo ni Mentor RJ Golecruz? Kasi mga downlines niya, mga marino. Sa kanila, may chain of command. Pag sinabi ng superior nila, yes lang. Ganun po ang mindset pag nasa network marketing. Kapag ano yung sinabi ng superior mo, yes ka lang. Blind obedience. Bakit? Kasi yun yung kailangan mong gawin talaga. Wala nang iba. Kung gusto mong bumilis, sumunod ka. Kung gusto mong bumagal, huwag ka sumunod. Ganun lang siya. Dalawa lang. Bumilis, sumunod ka. Gusto mong bumagal, huwag ka sumunod. Ganun lang siya kasimple. Bakit? Kasi ang negosyo natin, network marketing. Ang negosyo natin, duplication. Paano ka makakapag-duplicate pag hindi mo mabilis ginawa yung negosyo? Pag hindi mo mabilis sinunod yung mentor mo, babagal ang duplication, sa'yo pababa. So kung gusto mo bumilis ang duplication ng network mo, kailangan yes mentor ka lagi. Pag lagi ka nag-yes mentor, tumataas yung experience and exposure mo sa negosyo. Pag tumataas yung experience and exposure, gumagaling ka. Pag gumagaling ka, yung mga downlines mo, gagaling din. Ganon siya. Kaya importante ang yes mentor. Kahit mahirap, kahit di mo naiintindihan, kailangan lang sumunod ka lang. Alam mo kung sino yung nahihirapang sumunod? Pag yung downline nila mas bata sa kanila. Pangalawa, pag yung downline mas professional pa kaysa doon sa mentor niya. Ang tawag doon pride. Mga mens, yan ang downfall ng isang distributor dito pag ma-pride masyado. Masyadong mataas ang tingin sa sarili. O kumbaga pasintabi lang po sa mga tatamaan, medyo umilag na lang po. Okay, pero totoo po kasi yun. Bakit? Professional din po ako, doktor po ako. May pinag-aralan po ako, top-notcher nga po tayo eh. Graduate po ako ng UP. Pero maaga kong naintindihan na hindi ako magiging successful dito pag ma-pride ako. Pangalawa, pag ang taas ng tingin ko sa sarili ko. So naintindihan ko maaga, kailangan, yes, mentor ako kahit mas bata pa yung mentor ko, kahit mas professional ako sa kanya, kahit mas matalino ako sa kanya, susundin ko. Bakit mentor ko yan eh? Mas nauna yan sa akin, one step ahead yan sa akin, kaya susundin ko siya. Kaya pag sinabi ng mentor talon, ang sagot, gaano kataas?
Pag sinabi ng mentor takbo, ang sagot, gaano kabilis? Huwag mo nang tanungin kung bakit. Sundin mo na lang. Okay, the question is, gaano kabilis, gaano kataas? Okay? So, yun lang, Mentor Edward. I hope nasagot ko po yung question. Ayan. So, talaga, no, always, yes, mentor attitude po talaga tayo, mentors. And next po, may nakita ako si Mentor Luz. Mentor Luz, magpo-question. Mentor Luz Roslyn. Ayan, so... Hi, amazing morning everyone, and thank you Mentor Shane sa ano mo, grabe. Ang galing talaga, na-inspire talaga ako sa ano mo, sa pag-share mo sa grabe, pinakamagaling at saka grabe talaga na nabuhayan ako ng ano nabuhayan ulit. So at saka ano, ang ganda ng mga ano mo, yung verses na pinaalaala mo rin. Kasi dito sa business na ito, kailangan din natin ng mga uplifting words na galing ni Lord, no? Katulad yung ano, Matthew 6:33. Ang ganda talaga na ano yan, na seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. So ganun lang talaga, unahin talaga natin talaga yung si Lord. Kasi ang lahat ibigay niya sa atin lahat. Pati yung isa, yung inano mo na talagang na-remind talaga ako na sa lahat ng ginagawa natin talaga, si Lord lang number one sa lahat. So lahat tayo dito na ano talaga, I believe na-revive tayo sa ating mga feelings, sa ating mga ano, sa trabaho natin dito. So ngayon, simple lang yung ano ko, tanong ko, who is your hero in doing this business? Salamat. Who is your hero? Parang ano yun. Yes. Thank you, Mentor Luz, sa malupit na question, no? Parang pang Miss Universe. Ayan. Who is your hero in this business? Isa lang lagi kong sagot. Si Lord talaga. Okay? Kasi walang iba. Wala po ako kung wala siya. 'Di ba? Lahat ng meron po kami, wala, nanggaling lang po lahat talaga sa kanya. And sa mga times na nahirapan po kami, sa mga times na umiiyak ako in silent, in private, na ako lang yung nakakaalam, siya lang din yung naging kasangga ko. Okay, kaya siya po talaga yung hero ng buhay ko. Okay, and then ganun din po ang bawat isa sa atin. Kailangan siya po talaga. Huwag po natin kuhanin yung happiness natin, yung satisfaction natin sa kung ano pa man na nandito sa mundo. Kasi temporary po lang lahat ng nandito sa earth eh. Pero God is eternal. Tama po ba? Hindi po Tama, yan. grabe. Diba? Mary, So, lahat po. that is very excellent answer. Tama talaga. Lahat ng mga nakamta natin dito sa mundo is ano lang, wala lang yan. Tapos si Lord lang talagang eternal. Thank you so much, no? Kahit anong ano natin, yung car is temporary. Bahay temporary. Kung ano-anong nakamta natin, alahas temporary, pero God is eternal. Kaya nga importante din na i-tune in din natin yung ating yung ating life din ni Jesus, kasi in this company talaga is I am, as we know that I am is God-centered, right? Means God. So kaya nga you reminded us again that alam ko na si Lord talaga nagpapadala natin dito sa I am lahat. So thank you so much for your contributions in this Team Kankiror, and we really appreciate for you to join us. Thank you so much, even you are very busy. Thank you. Comments. Ayan, so may question pa po. So ito, Mentor Shane, last question po from Mentor Grace po. Mentor Grace. Amazing morning, mentors. Amazing morning, Mentor Shane. Thanks for your inspiring training.
medyo matagal na din ako in this business, and you inspire me a lot because I've been through like discouragement, pero pinaglalaban ko because I said sometimes in my prayer, I said, Lord, is this business is for me? Ilalaban ko. So, ang ganda ng ng message mo, and it really uplift me to pursue doing this business. Nakaka-encourage. So, my question is, simple lang. Kasi nami-mention mo on how you build a solid organization or a team. My question is, do you have routine kahit yung group mo hindi pa masyadong malaki? And thank you, Mentor Shin. That's my question. Thank you for that wonderful question, Mentor Grace. And thank you at na-inspire ko po kayo, no? So, dun sa question nyo, kung meron po kong routine sa pag-build ng group ko po. Okay, building, when you say building is duplication, tama ba? Kung tama Yes, yung hindi ko. Ako po, ang routine ko lang po talaga, kapag may bago, meron po kaming system. Okay, so dapat pag ikaw may team ka, meron kang onboarding or activation system. Okay? Okay. So, ano ibig sabihin nun? Kailangan pag may bago, meron kayong sistema, paano siya magiging active. Kasi hindi naman po lahat ng nag-member magiging active yan eh. Di ba yung iba nag-member gusto nga lang discount eh. Tama ba? Yung iba Yes. users. Tama? True. So ngayon, pinakauna kong tanong lagi kapag may bago, and then ito rin po yung tinuturo ko sa mga leaders ko, tanungin mo yan. Ano po bang gusto nyong gawin? Maka-discount lang po talaga or gusto nyo rin pong kumita? Okay, pag yan po, sumagot ng gusto kong kumita, meron na po yung unang step. Yun po yung tinatawag namin yung movers orientation. May NMO po. Okay, pag yan sinabi, ano lang, ayoko eh. Ano lang ako, discount lang talaga ako. Okay, sige. Basta kapag po kayo, willing po kayo na gawin yung negosyo, okay lang po, sabihan nyo ako. Pero i-add ko po kayo sa group chat. Meron po kasi akong group chat na mga user lang at at yung gusto lang maka-discount. So meron siyang group chat. Okay, so ilalagay ko siya sa group chat ng mga gusto lang maka-discount, gusto lang naging user. Okay, ng title ko pa nga nun, Amazing Barley User. Ayan. So hiwalay yan. Ngayon, yung mga gustong gawin yung negosyo, hiwalay ang group chat niyan. Yung mga na NMO, yung New Movers Orientation. Nagigets nyo po? So, ngayon, yung mga na NMO, yan po yung mga merong checklist, assignment. May mga task po yan. So, sa duplication po, kailangan may checklist po kayo. Ano yung una niyang gagawin? Ano yung next niyang gagawin? Ano yung mga susunod? So, may checklist yan. Yung gagawa ng prospect list, gagawa ng dream board, yung mga normal po, na I'm sure pinapagawa rin naman po ng mentor nyo yun. Gagawan nyo lang po ng listahan. Kailangan mamiso sa 20 na top mentor interview. Top 20 mentors. And then, proof na namiso ka sa kanya. Pwedeng nag-video kayo, pwedeng nag-chat lang kayo, di ba? Basta proof. Di ba yung mga ganun po? Tapos may mga topics po, kailangan na attendan. Bawa, why network marketing, YouTube dreams, ano pa ba yung mga topic? I am 5, protocol, product training, lahat po yan. May checklist po tayo. So, ganun po yung activation namin. Meron po kaming checklist. So, kayo, pwede nyong gawin yung ganun. I'm sure meron po sa inyo yan eh. Na mga kailangan, may mga sunod-sunod na gagawin. Okay, and then yung mga barley user namin, ang ginagawa lang namin, sinesendan lang namin na sinesendan ng link to sa group chat. Feel free to attend, feel free to plug in, ganyan-ganyan. Okay, ganun lang po sila. Tapos dun sa grupo namin ng sa group chat namin ng yung mga ginagawa yung business, baliwan talaga. Send ng activities, send ng income, send ng mga pay-ins, ng mga benta, lahat nandun. Okay, and then doon din sinesend yung mga training links. So dapat po, yung mga nasa group chat nyo po na mga gagawin talaga yung negosyo, kailangan po updated sila sa nangyayari. Nagsisend po kami lagi ng mga links. And for sure, ginagawa nyo na rin naman na yan sa team ninyo. Kailangan lang po, merong sistema. Okay, and then meron po kaming weekly reporting.
Okay, meron po kaming weekly reporting sa core. Yung meaning yung core leaders po. Okay, monitoring po yan. Okay, ano na yung nangyayari sa'yo, ano na, ilan na DR mo, ilan na, may ganyan po kami. Yun po yung mga sumama dun sa aming 90-day burn. Okay, so iba pa yun, ibang usapan pa yun, ibang usapin pa yun. I'm sure na-discuss na rin naman yun sa inyo. Okay, so mayroon po kaming weekly, okay, and then meron po kaming monthly season sa team namin, monthly recognition. Yun po yung way namin para naman makip namin yung grupo. Okay, kasi kailangan may activity ka na ginagawa to keep. Di ba kasi may 4 stages of network marketing: prospecting, building or duplication, establishing, and sustaining. Para ma-sustain mo yung grupo mo, kailangan meron kang monthly na recognition or meron kang event na ginagawa sa team mo para makip mo sila. Okay, and then meron din kaming daily activities. Kukwento ko ba lahat? Ayan, meron din kaming daily activities online. Meron po kaming meet and greet. Meron po kaming IBP. Meron din po kaming CIA. At I know ginagawa na rin po yan ng mother mentor nyo. Okay, sa Team Conquerors. So gagayahin nyo lang din yun sa inyo pababa. Pwede ko yung mag-create ng activity nyo na ikaw pababa. Kailangan mo lang ng delegation. So halimbawa, sa mga activities namin ng IBP, para makadevelop kami ng mga speakers, kailangan magde-delegate ka sa mga leaders mo, ng mga magsasalita. Hindi na ikaw. Kailangan sa baba mo na. So meron kang delegation ng mga speakers na mag-IBP, mag-host, magte-training. Okay, and then sa CZEL, sa recognition, meron din kaming delegation, sino mag-host, sino mag-opening closing prayer, kailangan magsasalita. And then mag-i-invite ng guest. Ganun lang siya. So yun yung system ng duplication po namin. Everyday kailangan may activities ang team mo. Hindi lang yung galing sa mother team mo. Kung gusto mo sumabog yung grupo mo, that may sarili ka, ikaw pababa. Pero wag mong babanggain. Yun po yung rule namin, no? Hindi namin binabangga yung sa mother team, hindi namin binabangga yung sa company. Kailangan pag nag-schedule ka ng activity, ibang time, yung hindi mababangga yung activities na meron yung mother team mo. For example, sa amin sa MVP, meron kami. Okay? Sa I Am Worldwide, meron din. Hindi namin yun pwedeng tamaan. Okay? Kaya meron kami 10 a.m. naman. Yan, mamayang 10 a.m. meron kaming IBP sa team. Bukas meron naman training. Diba? Tapos meron kami meet and greet. Okay? So yan, pwede mong gawin yun sa iyong team pababa. Okay, kung maliit pa lang yung team mo, kahit simpleng meet and greet lang. Simpleng meet and greet lang, tapos sharing lang ng testimony, ganyan lang siya. Until magkaroon ka ng mga leaders, pwede mo na mag-delegate para gumaling mag-IBP, para gumaling mag-training, di ba? Para gumaling silang magsalita. Kasi ang goal mo naman dito, makakreate ka ng leaders na kayang gawin yung ginagawa mo. So paano mo gagawin yun? Nasa You to Dreams yun. Delegation. Mag-delegate ka ng task sa kanila. And then you will multiply. Doon ka magkakaroon ng network, doon ka magkakaroon ng malaking income. Okay? So I hope na gets na intindihan po yung aking sinabi, no? Parang pinattern ko lang po yan sa You to Dreams. Yun. So yun, thank you po Mentor Grace sa question. Thank you Mentor Shane. Well said. You are amazing. Thank you, Mentor Grace. Grabe, no? Yan, mentors, no? Talagang binustog tayo ngayon ni Mentor Jane kung ano yung, Mentor Shane, kung ano yung mga kailangan natin gawin, no? Activities, talaga. So, Mentor Shane, may isa pa pong last question. Okay lang po. Kay Mentor Dalia po. Pwede po last question. How do you manage po your time of seeking the kingdom of God first, then your time to your family and business? God bless you po. Okay, thank you sa question, no? Paano mo na ma-manage yung time? 'Di ba? Actually, ang time management naman depende sa priority mo. Okay, kasi pag priority mo, dapat may oras ka. Tama ba? So kailangan may schedule ka. Kapag meron kang pag priority mo yung isang bagay, may schedule ka. So hindi siya yung parang optional. Tama ba? So pag ganyan, halimbawa, meron ka talaga dapat time, specific time. Halimbawa, ako, kailan ako magbabasa ng word?
dun sa time na hindi masasagasaan yung iba. So kailangan meron kang dedicated time to do that. So ako po ganun po ako, may schedule po ako. Okay, halimbawa pagkagising sa umaga. Okay? Either pagkagising yan sa umaga or before matulog. Okay, yun yung ano mo, yung quiet time na tinatawag or yung devotional. Okay, so schedule. Kasi lahat naman ng bagay pwedeng mabigyan ng oras basta priority mo siya. Tama ba? So, know your priorities. Then you schedule. So ako po ganun po ako. Okay, so halimbawa, service, worship time, di ba? Kung hindi man po ako makaka-attend ng face-to-face, online po. Kailangan meron po kayong have iaalala. time for Hindi po training. We pwedeng- can make time also. Yes, for kailangan po hindi po siya option. Kailangan po i-prioritize po natin siya. Okay, so ganun po kung mag-balance. There's a time for everything lahat. Kailangan naka-schedule po. So ayun po, thank you po sa pagtanong po nung question na yan. Mens, may idagdag lang ako dyan, okay? Ano po, pwede ba? Sige po. Okay, ang ano kasi, tayo kasi na ano, 'di ba? We compose of physical and spiritual. So, pag magbasa ka ng Word of God, you are seeking God, right? Yung sabi doon na seek ye first the kingdom of God. So when you read the Word of God, nakipag-usap ka ni Lord, you are communicating to the Lord. So hindi ibig sabihin na God is omnipotent. So He is powerful and God is omnipresent. So kahit saan ka, sa kwarto ka man, kung saan ka, you are seeking God. Tapos tayo physical and spiritual, kumakain tayo ng yung pagkain natin, yung breakfast, lunch and dinner. Yan ang food physical food natin. So kailangan din i-balance natin ang spiritual food na yung Word of God. So once you are reading the Word of God, you are seeking Him, you are communicating Him. Kasi hindi naman tayo mabubuhay lang talaga sa mabubuhay din tayo sa spiritual. Yan lang iaano ko sa atin, kasi ganun talaga ang ating life. Kasi as I said na si God is hindi natin makita. So, pero makita natin siya through sa pagbasa sa Word of God. Kasi doon si Lord na makipag-usap sa iyo, sasabihin niya kung ano yung mabasa mo. Kasi di ba yung hindi ko ma-memorize yun na in the beginning was the Word and the Word was, you remember that Mentor Shen? And the Word was with God. Something like that. Yeah. So yan lang din ang ma-add ko sa atin, no, mga mentors, kasi this company is God-centered. So we have to read the Word of God. Kasi yun lang talaga ang guide natin. You know, God is, siya talaga, lalo na dito sa mga wisdom and knowledge, siya talaga. Siya lahat. May mga plans man tayo na gusto ko ito, pero sometimes hindi ibigay ni Lord kasi His plans is better than our plans. 'Di ba? Mangyari yan minsan na ganun. Kaya nga maganda pag yan lang din ang maisabi ko. Thank you. Ayan, thank you Mentor Luz, no? Tama po yung sinabi ni Mentor Luz. Kailangan po talaga nagko-communicate tayo sa kanya. And kailangan nalalaman din natin yung sagot niya. Paano? By reading. Kasi, di ba, marami kayong maririnig, mag-pray ka lang. That is you communicating to God. Pero paano mo malalaman yung sagot? Hindi po yan yung parang sign. Bigyan mo ko ng sign, hindi siya ganun. Yung sign nandun sa word, nasa salita siya. So ano yung sagot? Mababasa mo siya. So kailangan isama natin yun sa practice natin, mga mens. Maniwala kayo sa akin, sobrang powerful po ng word. Kailangan po yan ninunguya po talaga, nilulunok. Alam mo yon, yung dinadigest po natin. Kasi kung ano man po yung resulta kami na meron kami sa Dream Team, lahat po ng wisdom galing po yan sa salita. Okay, sa mga panahon na hindi mo talaga sure kung ano na talagang gagawin mo, yung wisdom, yung ultimate wisdom, bukod sa mentor mo, manggagaling sa word, na galing sa kanya. So, tama po yung sinabi ni mentor. So, kailangan maging ano po tayo, everyday i-practice po natin siya.
sa ating day-to-day life. Hindi lang po sa negosyo natin mga men, sa lahat po ng aspect ng buhay natin. So yun lang po. Thank you po. Thank you, Mentor Luz, sa reminder sa bawat isa. Yeah, thank you, Mentor Luz, and thank you, Mentor Shane. And yes, mentors, no, talagang lahat naman talaga, pag yung meron kang, yung bang parang magulo, hindi mo naintindihan, talagang always pray po talaga tayo. And alam po ni Lord yun, kung ano yung nasa heart po natin. Ayan. So, Mentor Shane, thank you so much po. Talagang, grabe, super thank you po talaga. Grabe yung na-impart mo, lalong-lalo na po sa akin. And talagang yung learning, sobra-sobra po. Ayan. So, Mentor Shane, bago po namin kayo pakawalan, so meron po kami certificate na ibibigay po sa'yo from our team. Ayan, so Certificate of Appreciation. This certificate presented for Shane De Leon for sharing her valuable wisdom, success story, and for being our guest speaker in Conquerors, given this October 18, 2023, from our founder po, Mentor Naomi, and Mentor Mark Manalansan po, from Team Conquerors po. Ayan. So thank you so much po, Mentor Shane, sa time and sa learnings, and grabe, tagos po yun. Tagos po yan. Mother, may pahabol po. Mother Naomi. And pag-pray na lang po natin si Mentor Shane. And thank you so much po again, Mentor Shane. No? Sobrang daming na-inspired at na-bless sa life mo. So thank you so much po again, Mens. Mentor Offie, pwede po mag-closing prayer. Sorry, no, sa sobrang excited po pala kanina, hindi tayo nakapag-opening prayer. Sorry, Mentor, sa sobrang na-excite ako. So, sorry po. Mentor Offie, pwede po mag-closing prayer. Thank you po. Okay, Mens. Yeah, amazing morning po sa lahat. Before tayo mag-closing prayer, thank you so much, Mentor Shane, for the very inspiring journey sa buhay mo. Even yung experience, and we really bless. Yes. Sabi ko nga yung parang kinikilabutan na ako sa mga ano mo kanina, yung especially sa Word of God. Sorry po, medyo ano lang, pero really I'm so blessed and I'm so touched talaga, even sa mga mentor natin na nag-question, and you really answer those questions. And thank you so much for all the mentors here, especially sa aming mother, na talagang nag-effort siya na nag-invite po ng mga super talaga lupit na mga mentors para lang ma-inspired din po kami about this business. And thank you so much once again. And mentors, can we bow down our heads and pray? Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you so much, oh God. Heavenly Father, we thank you so much, oh Lord, for this wonderful day, wonderful night that you have given unto us, Lord, for this opportunity, oh Lord God. Thank you so much, Lord. Alam namin, oh God, word is not enough to thank you for all the things that you have done in our lives, oh God. Especially, oh God, sa aming mga mentors, oh Lord God. Thank you for bringing us Mentor Shane today, oh Lord God. Thank you for her life and inspiring story, oh Lord God, for us to be inspired, oh God, na gawin namin, oh God, ang business na ito, oh Lord God. Thank you so much, oh God, dahil we are so blessed, oh God, na napunta kami sa company na ito, oh Lord. I am worldwide. Tunay nga po, oh Lord, alam namin, oh God, that there is a purpose for everything. You have a purpose, oh God, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Alam namin, Lord, that is not an accident, Panginoon, na nakilala namin, oh God, ang company na ito, oh Lord God. Even, Lord, sa buhay, oh God, ni Mentor Shane, Lord, you know her heart, oh God. Continue to bless her, oh God. Continue, oh Lord God, to give the desire of her heart, Panginoon. Especially, oh God, sa kanyang team, oh God. Even her family, Panginoon,
Panginoon. Lord, continue to use her, O God, mightily, O Lord God, for other people, O God, to be blessed, O God, sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, we thank you so much for everything, Lord God. Continue to inspire us, O God. Continue, O God, to remind, O Lord God, each and every one of us, gaano mo kami kamahal, O Lord God, na alam namin, O Lord God, na ikaw ang God, that you are true to your promises, O God, that you never leave us nor forsake us, Panginoon. Lord, I don't know, O God, every need, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O Lord. Alam namin, O God, there is problems, O God, but then, Lord, remind us, O God, that you are bigger, O God. You are bigger than anything else in this world. You are bigger than any sicknesses. You are bigger than any problems, O God, sa aming mga buhay, Panginoon. And Lord, thank you. Dahil alam namin, Lord God, you are always with us. We thank you to all for your words, Panginoon, Lord God. Lord, remind us, O God, that if we seek your kingdom, O God, and all the things shall be added unto us, Panginoon, Lord. Alam namin, O God, kung unahin ka sa aming mga buhay, O Lord God, Lord, you continue to bless us, Panginoon, Lord God. You continue to give the deserve our heart. You continue, O God, the goals, O God, ng aming mga buhay, Panginoon, at matupad namin ito. Kasama ka namin, Panginoon, Lord. Even, Lord, sa buhay ng aming mother mentor na Yumi, Panginoon, silang mag-asawa, Panginoon, Lord, there's just a blessing for us. And continue to bless them, Panginoon, Lord God. Lord, salamat dahil alam namin, O God, at ginabayan mo, O God, ang aming training na ito at lahat po ng aming narinig, lahat po ng aming natutunan, Panginoon, ay maiap alive po namin, Panginoon, sa aming mga buhay, even sa aming business, Panginoon, Lord. Continue, O God, to give the deserve our heart, Panginoon, to keep sharing hope, Panginoon, sa marami pang tao, Panginoon, na nangangailangan, Panginoon, Lord God, aming product, Panginoon, Lord. We thank you so much, Panginoon, Lord. Continue to bless each and every one of us, Panginoon, Lord God. Thank you po once again ni Mentor Shane, Panginoon. Lord, thank you. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. Thank you, mentors. Thank you. Thank you, Mentor Ovi. Thank you, no? Grabe, Yes. Holy Spirit. Yes. Talagang Amen. ramdam natin today yung Holy Spirit. Ayan. Yes. So, thank you, Amen. Mentor Shane. And Mentor grabe, Shane. power. Thank God you, bless Mentor you. Shane. Talagang cute to Thank you Thank you, say. Mentor po. Dalit. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you, Mentor Shane. Thank you, Thank you, everyone. Dr. Mentor Shane, Davi. Mentor Thank Dab. you. Thank you, God Naomi. bless. Thank you, everyone. Thank you, Thank you, Mentor Shane. everyone. Thank you, Kuya Mens Edward. Thank you sa support mo today. Salamat po. And Mother, Thank you, Mentor everyone. Dab. you, mentors. Mentor Thank Ovi, you. thank you po. Thank you. Thank you, Mentor Thank you, Edward. Bye, everyone. mentors. See you tomorrow. And grabe yung Holy Spirit Thank you po. natin today. Thank you, thank God you. bless. Thank you, Darling. Thank you, everyone. Lahat.